Hello po mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat at kumusta na po kayo? Happy Saturday po sa inyo lahat. So, yung pag-uusapan natin is yung live ko kahapon. Di pa po sabi ko po is stop na po tayo sa pagre-react kay Edi Chris na kasi yun po nga po yung sabi niya para tigil na po yung mga issue kasi siya po yung naapektuhan, siya po yung naiipit. Kaya bilang respeto na Inday Chris na sinabi ko sa sarili ko na titigil mo na ako. Sinabi ko doon sa live ko kapon na tigil mo na ako sa pagre-react. Pero ang dami pong nagsasabi na wag po kayong tumigil na suportahan si Inday Chris na kasi yung iba babalik daw po. So, sinabi din naman po ni Inday Chris na okay lang mag-react basta nakapokus lang po sa kanya. Pero sa pagkakaalam ko, yung lahat ng mga ginawa kong video, wala po akong taong sinisiraan kasi mahal ko po silang dalawa ni Sir Paul tapos ni Inday Chris na nakasuporta po ako sa kanila. So yung mga may nasasabi ako doon lang sa mga bashers, wala po talaga akong taong pinapatamaan na akin lang is magmahalan. Kaya naisipan ko na ituloy yung pagre-react ko ngayon kasi kailangan talaga ni Chris na ng suporta. Alam ko maraming nagsusuporta na kay Inday Chris na pero mas maganda, mas marami tayo para sa kanya. At napanood din naman natin yung napanood din naman, alam ko yung iba napanood din yung live ni Kumaring OFW. Doon nagpakumbaba na po siya at humingi ng tawad kay Sir Paul. Sana mapatawad na po siya kay Sir Paul. Alam ko mabait si Sir Paul at ang buong pamilya niya. Ah, alam ko na mapatawad po siya. At ramdam ko po yung bigat ng dibdib na naramdaman ni Kumaring OFW kasi isa din po akong ina. Naramdaman ko po yung hinanakit sa dibdib niya. Sana po mapatawad po siya ni Sir Paul. Isang pagkakamali lang po, sana mabigyan po siya ng another chance at magmahalala lang po tayo at magsuportahan sa mga iniidolo natin. At ngayon po is pag-uusapan natin yung video na in-upload ni Ida Chris na bilang ina na makita mo yung anak mo na umiiyak, sobrang bigat. Umiiyak din po ako kanina nung mapanood ko po talaga yung video niya kasi ramdam ko po na yung pagkamatatag ng isang bata pala ay tinatago niya lang, hindi niya pinapakita sa hindi niya pinakita hindi niya pinapakita sa kanyang pamilya kasi alam ng mga pamilya niya na si Papa isang matatag na babae. Nakikilala natin si Chris na masayahin, hindi nagpapadala sa mga problema, pero ngayon hindi, yan po yung dapat pagtuunan pala ng pansin ng mga magulang, kaya pala yung iba nakakagawa ng hindi maganda kasi nga hindi mo sila naramdaman na mayroong dinadalang bigat sa dibdib. Kaya gaya ni Chris na pag nasa harap pala siya ng mga pamilya, okay siya, maligalig siya, masaya siya, tumatawa siya, pero sa loob pala ng dibdib niya, sobrang sakit po pala. Kaya naramdam ko po. Kasi yung stress na pinagdaanan niya, napagdaanan namin, kaya relate ko po yung buhay ng bata. Kaya sobrang nakakaawa. At sabi ko po, yung mga bigat ng dibdib, yung bigat ng dibdib na naramdaman ni Inday Chris na iiyak lang na iiyak para mailabas niya lahat yun. Tapos pag merong time, pwede naman siyang mamasyal. Siguro, stress pa siya sa mga bashers, stress pa siya sa mga sa pamilya. Yan po, bumigay po talaga siya. Hindi mo kasi siya dati nakikita na umiyak, pero ngayon iyak na po ng iyak. Tapos, pinapatawa pa po tayo. Kahit umiiyak yung bata, pinapatawa pa rin tayo. Yan po yung nakakatuwa sa kanya. Kasi mamaya po, sa live, magla-live po ako mamaya. Sasabihin ko po bakit po relate po ako sa mga pangyayaring naramdaman ni Inday Chris na hindi biro kasi ang magkaroon ng stress. Kailangan kahit sana napanood ng mga magulang ni Inday Chris na at kapatid niya yung video para kailangan kasi yan ng suporta
kahit makita mo yung isang tao na okay, kailangan niya ng suporta ng mga magulang, ng mga kapatid, na pag-usapan kung ano po yung naramdaman ni Decris na para masasabi niya lahat. Kasi akala ni Decris na ayan niya sinasarili kasi yung lahat ng burden sa pamilya niya, alam niya na sa kanya lahat. Hindi siya pwedeng susuko para sa kanyang pamilya. Kaya kahit anong bigat ng dibdib niya, sinasarili niya, hindi niya pinapikita sa ibang tao. Hindi po magandang sign yun kasi pag hindi mo yung mailabas yung mga lahat ng naramdaman mo, babalik talaga yan sa katawan, sa utak mo, sa sarili mo. So, kailangan talagang meron siyang kausap. Ngayon, alam ko maraming nakakaano sa video niya. Sa nagawa nila ng paraan. Kasi naramdaman ko yun. Naisuffer namin yung stress na yan. Nagkaroon ng depression. Ayan po, ilang taon na po. So, mamaya sa live ko, sasabihin ko po lahat ang totoong nangyari sa buhay ko, sa buhay ng asawa ko. At itong pangyayari ni Decris na hindi natin kung alam natin kasi sobrang bigat, sabi pa niya mahirap pala maging mahirap. Yan po, sobrang lalim ng hugot niya. Alam ko meron pang matinding pinagdadaanan tong batang to, hindi lang sa pamilya, hindi lang sa mga bashers. Alam ko meron pa po siyang ibang hindi niya lang masabi kasi nga nahihiya siya. Lumayo pa nga po siya para maipakwento sa atin kung ano po yung naramdaman niya. Advice ko lang po sa iyo, Day, huwag kang magpatalo sa stress. Kung anong bigat na nasa loob mo, ilabas mo, umiyak ka, at gumawa ka ng paraan na humanap ka ng tao na pwede mong pagsabihan. Huwag mong saralinin yung problema kasi mahirap pag stress yung kalaban. Hindi yan mawawala bigla. Ilang taon, ilang months na pagdaanan mo yan, pero hanggang maaga pa, kailangan mo yung agapan. Lahat ng mga tao may mga problema. Ako, bigat nga lang mga pinagdaanan ko nung nakaraang taon, sobrang bigat. Hindi ko alam sa sarili ko kung anong gagawin ko. Sabi ko sa sarili ko, bakit siya pa? Ako na lang sana kasi gusto ko na din magpahinga. Kasi nga hindi ko na po kaya yung mga problema, yung pagod sa trabaho, yung iisipin pa yung mga anak mo, paano na lang sila. So yun po, yung talaga naramdaman ko po talaga yung pag-iyak niya na kailangan talaga niya may kausap. Kung yung sabihin na maiyakin po talaga ako, hindi. Kahit kayo, pag napanood niyo yung video ni Inday Chris na, sa hindi pa po nakapanood, panoorin niyo po. Maawa talaga po kayo at alam ko yung mga magulang dyan, ramdam yung bigat na ramdaman ni Inday Chris na ngayon. Sana po talaga maagapan yung stress na yan at magiging okay po yung lahat. Sana, sabi pa niya gusto niya mag-stop sa pagbablog, siguro yung mga nakakastress, yung mga nababasa niya. So huwag mo pansinin dahil yung mga nababasa mo, wala naman silang yung mga taong nagsasabi na hindi maganda para sa iyo, wala naman silang ambag sa buhay mo. Ipagpatuloy mo para sa pamilya mo, lumaban ka para sa pamilya mo. Huwag mo silang hayaang manalo. Happy sila kung mayroong nagaganap na hindi maganda sa buhay mo, ipaglaban mo, pakita mo na malakas ka, matibay ka para sa pamilya mo at lumaban sa mga pagsubok. Ngayon, umiyak ka ng umiyak at bukas tumawa ka. Ilabas mo lang, okay, normal lang po yan. Lahat ng mga problema ilabas mo para gumaan naman yung dibdib mo. Huwag mo sarilinin, hanap ka ng ibang pagkakalibangan. Focus sa sa mga ginagawa mo. Pumasyal ka din minsan. Alam ko nasasayangan ka na hindi ka makagawa ng vlog, gusto mo lang kung may problema ka gusto mo pumasyal, kaso nga lang iniisip mo yung pagbablog mo, sayang din naman yung kikitain. Kaya yung isip mo, yung utak mo nakasentro talaga sa buhay ng pamilya mo at sa pagbablog, at sumasabay pa yung mga nababasa mong comment. Kaya ka po nai-stress siguro. At alam ko kayang-kaya mo yan.
Diyan ka namin makilala na paploy na matikas, matibay at palaban na babae. Yan po yung inaabangan namin sa'yo. Yan po yung iniidolo namin. Kaya mahal na mahal ka namin, hindi ka namin pwedeng iwan, ipaglaban ka namin hanggang sa